What's up mga kabayan, nandito tayo sa Build and Sell project natin. Papakita ko sa inyo kung magkano magagastos ng steel decking. And bibigyan na rin namin kayo ng konting idea kung ano yung importance, advantage, disadvantages na pag-i-steel deck. Tay, good morning! So dito tayo manggaling sa likod. So nandito yung mga steel decks natin. Ayun, no? Nakalatag na siya dyan. And yung iba ay naka-install na sa site, as makikita nyo dito. So tara sa site, medyo maputik lang at maulan. So yun yung challenge. Ito si electrical engineer. Good morning, engineer. Another vlog ulit to. Good morning. Arky, say hi naman. Hi Arky Shai. So ang topic ko dito ay steel decking. Yan, nakakabit na. So Arky, ito ay magkano series. So papakita natin kung magkano yung steel deck. So ito yung price na meron. So guys, umabot ng 69,000 yung pinaka steel deck natin sa isang 163 square meters na lupa na may 233 square meters na floor area. So yan yung steel deck natin. So tatanungin natin ang mga engineers and architects natin ang advantages and disadvantages ng steel deck. Tara! So ito kasama si Architect Mau. Architect Mau, ano masabi mo sa steel decking? Sa steel decking po, mas advantage po niya is mas tipid sa scaffolding. Mas tipid sa scaffolding dahil mas konti siguro architect yung ano, no? Yes po. Yung itinutukod. Yes. Dahil parang steel deck na siya, bakal na siya, mas matibay na siya compare sa phenolic board na parang 3/4 lang yung kapal. Galing mo talaga, Arky. Here. Ito si Architect Shai. Architect Shai, may masasabi ka ba sa steel decking? Ano? Usually steel decking mas mahal siya compare dun sa conventional na concrete natin. Ayun, mas mahal daw yung talagang process, no? Yung lahat ng costing pagka nag-steel deck talaga. So ito si engineer, ito electrical engineer. Anong masasabi mo sa steel decking? Sa steel deck naman, walang tapon. Kumbaga, Walang kasi tapon. pag pinahuli kasi, after use mo, may scrap ka eh. Yung may scrap ka, may mga natatapon sa phenolic, no? Pagkatapos magbuhos ng slab, yung karamihan tapon na talaga. Yes, pero sa steel deck, gamit lahat. Kumbaga, gamit lahat. Pagkatanggal ng scaffolding, yung pinamporma mo sa slab mo, andun na. andun na siya. Yun na yun. So yun, galing ng engineer. Rapid. Siyempre, pinakalas malupit natin. Yung talagang pinaka nag-aayos ng project natin, si Engineer Kat. Engineer Kat, say hi. So, anong masasabi mo sa steel decking? Either advantage or disadvantage? As per observation, sir, advantage po niya, mas madali po siyang install. So, advantage siya disadvantage? Advantage po, sir, mas madali po siyang i-install. Madaling i-install. Also, nabawasan po yung ng isang layer yung main bar po ng slab. Okay, dahil Dahil it serves as reinforcement na rin. so yung steel deck natin, hindi lang siya pandagdag sa pamporma. Naging reinforcement din siya sa structural ng slab. Okay. Isang layer na lang po yung Isang layer na lang ilalagyan. reinforcement po ng slab. For you, engineer, anong naman disadvantage tingin mo ng steel decking? Mas high po yung cost. Cost. So madalas talaga sa cost, no? Yes. Pero konti lang. Also, yung ano po ngayon sa Philippines kasi, sir, dun pa rin po sila sa conventional. Masanay. Masanay po sila. Okay. Kumbaga yung existing market, parang sa workers, sa labor force natin, na masanay sila sa buhos, phenolic board, forma-forma. So parang sa iba, sa karamihan, Hindi pa po sila familiar. hindi sila familiar. So challenge pa yung pagtuturo. So pag naturuan naman is okay na. Yes, so nagbibigay naman po kami ng layout po nung steel decking Okay. para ma-reduce po yung mga tapon. Yes po. So pag nagde-deliver pala ng steel deck is parang per panel siya, no? Yes po. So hindi siya yung buong ganyan na malalaki. So parang pinapatong-patong siya. Galing ni engineer, atir tayo engineer. So yun, dami natin natutunan. So yun guys, sasagot ng mga architects and engineers natin. Pero papakita ko muna sa inyo itsura ng steel decking. So ayan guys, ganyan siya, no? So usually nakikita natin is phenolic board. Yung mga pinamporma namin yan, yung mga may crocodile na yan, no? So yun yung phenolic board na usually 4x8, inilalagay natin siya sa ilalim. Then pagkabuhos sa slab sa taas, yun yung tinatanggal natin. Then usually na itatapon na parang ganito. Ayan, ganyan. Pero pag steel decking, yung pinamporma mo sa pambuhos sa taas, yung mga steel deck ay iiwan na yan natin dyan pagkatagal ng mga scaffoldings. And nabanggit na rin kanina, no, na mas konti yung scaffolding. Mapapansin nyo, no, dun sa bawat area ng slab natin is ilan lang nakatukod. No? Isa, dalawa, tatlo, apat lang. Pero pag phenolic yan, talagang tatambakan natin ng mga coco lumbers or mga scaffoldings talaga yan dyan. So for this, nakabawas tayo ng konti dun sa mga scaffolding na inilalagay natin. Nakabawas din tayo sa itatapon ng mga phenolics.
Pero as per sabi ng mga engineers and architects natin, medyo expensive lang yung mga bakal na yan sa taas. So yun guys, no, lahat ng choices natin sa construction, yung methods ay may pros and cons yan. May positive and negative. It's up to us na lang kung ano yung mas effective dun sa specific location. Hindi lahat is applicable, no? And yung availability sa market, no, kung mas mura ba yung supply dito. And very important din kung familiar ba yung workforce mo sa site. So kung maganda dito, pwede tayong magplano, pwede natin paghandaan, pwede tayong mag-compute, maglagay ng numbers kung pag steel deck ganito, pag conventional or traditional ganito. So maraming paraan pa. So for me, no, wala namang tama or mali doon sa steel deck or traditional. No? It's up to us lang talaga kung ano yung mas effective doon sa condition ng ating project. Next vlog natin, lipat pa kami sa ibang site. Bye-bye!